Habang pinagkakaguluhan ng madlang negosyanteng si Delphine Lee sa isyu ng pabahay scam, nakatutok naman ang mga mambabatas sa investigasyon. Binubusisi rin ang mga posibleng sangkot o kahalintulad na kaso. Balitaan mo kami, Emil Carion. Minsan ay nangarap na magkabahay ang mga biktima ng multi-billion scammer na umano'y si Delphine Lee. Tahanan para sa mas mabuting buhay. Pero nadurog ang kanilang mga pangarap kasabay ng paglaho ng kumpanya. Maging ang Pag-ibig Fund na namuhunan dito ay napahamak. Ang mga proyekto ni Lee ay matatagpuan sa Bacolor at Mabalacat sa lalawigan ng Pampanga. Halos 7 bilyong piso ang nalustay sa Pag-ibig sa humigit kumulang 10,000 accounts. Ito rin ang ebidensya para sa syndicated estafa kinakaharap ngayon ni Lee. Sa ngayon, kulong sa Pampanga Jail si Lee pero muntik nang nakalusot sa order to quash ng Court of Appeal at sa pagpayag sa kanyang petition for habeas corpus. Pero nanindigan si Pag-ibig Fund President Attorney Darlene Berberabe. TRO o Temporary Restraining Order sa Supreme Court ang pangselyo sa kaso. Dagdag pa ni Berberabe, matibay ang kaso nila laban sa akusado. We filed under Rule 45 po, ibig sabihin po na under Rule 45, appeal po yon doon sa CA, and the government position is that since it is on appeal, then it is not final and executory. And therefore, hindi tama yung sinasabi nila na nag-quash na yung wala na bale yung information at saka yung warrant of arrest. Now, kung sinasabi bang quash, ano ibig sabihin in layman term? Quash po ay wala nang visa. Wala nang visa yung information. Ibig sabihin po yung pagbabasa ng kasalanan at ng krimen ng syndicated estafa against the respondents. Okay. Now, kanina po ang Supreme Court 3rd Division ay nag-issue ng TRO because our appeal that we filed before the Supreme Court was with a prayer for TRO and injunction. Sa atas ni House Committee on Housing Chair, Congressman Albi Benitez, pinulong ang mga ahensya ng gobyerno ng shelter cluster para busisiin ang kaso. Maging ang iba pang komite ay nakabantay dito, kabilang na ang Committee on Good Government. It is very clear that HADSI, headed by its chairman, Vice President Binay, has actively pursued this case. And in fact, he is personally on top of this situation and making sure that the perpetrators supposedly fraud are actually, gets the justice that they deserve. So as far as I think Pag-ibig is concerned, and I think this can be confirmed by Attorney Darlene Berberabe, is they have really sought after the disposition of the case against Mr. Lee. No? And I have not seen any reason that they are flip-flopping or just taking their time in pursuing this case. Pinabulaanan naman ni Home Guarantee Fund President Attorney Manuel Sanchez na nasa likod ng utang ni Lee ang kumpanya taong 2007. 2010 umano na pwesto si Sanchez. Sa investigasyon ng Home Guarantee Fund, Allied Bank ang nagpautang na nabayaran naman sa taong 2008. Nagkaroon po ng guarantee application ang Allied Bank. Ang Allied Bank po ang kliyente ng Home Guarantee Corporation. And merong 71 accounts na ipinagaranti ang Allied Bank with Home Guarantee Corporation. So for 1 year, 2006 to 2007, yun po ang guarantee sa Allied Bank. Natapos na po noong 2007 and from then on hanggang ngayon, wala hong ginarantiya ang home guarantee sa Globe Asiatic account. Para sa Telebisyon ng Bayan mula sa report ni Freddy Abando, ako si Emil Carion.